Welcome to Donmar TV News Channel. Gaano kalaki ang factor na ito, ma'am, sa decision ng Supreme Court in your political plans? Bahala na kayo mainis dyan, ha? Ayokong pakinggan. Alam mo, parang gusto ko munang namnamin. Gusto ko na munang namnamin yung araw na ito. Almost 5 years din naming hinintay. Parang, again, syempre po ulit-ulit namin sinasabi, pero yun talaga yung totoo. Nakita nyo naman siguro yung opisina namin ngayon, para pa din kaming bodega. Parang immersed pa kasi kami sa pang-araw-araw. Magkano yung budget ninyo para pa rin kayong bodega? Abay, pambihira, ha? Pambihira lang, ha? Magkano yung budget ninyo? Pakisabi nga dyan! Kayo magsabi, magkano yung budget ninyo ng OBP? Tapos parang bodega? Yung pang-araw-araw na pagtugon sa mga pangangailangan ng ating, yung mga naapektuhan ng pandemya, na pakiramdam ko parang kasalanan na politika na yung isipin ko. Madam, kumanta ka na lang ng My Way. Anyway, umi-echo-echo naman yung microphone nyo, eh. Na yung aking political plans ay yun yung uunahin at hindi yung pagsigurado. Oh, yan, no? 900 million. Oh, ha? Ha? 900 million, hindi yung 700, ha? Huwag nyo magka-fake news. Yan yung pinalabas ng isang vlogger, eh. 900 million, no? 900 million. Tapos bodega? Yung mga lubos na... Kaninong bodega napunta? Hirap ngayon, hindi namin maasikaso. So dadating yun. Siguro pag nakabuelo na tayo sa vaccine, pag mas settled na lahat, mas may panahon na... Anong pakialam sa vaccine? Honestly, anong pakialam sa vaccine? Ikaw ba nagdi-decision dyan? I don't get it. Honestly, that's English. I don't get it. Wag na mo tayo magano dyan. Pakabuelo mo na tayo sa vaccine. Huy, anong trabaho mo sa vaccine? Meron ka ba ting trabaho sa vaccine? Honestly, answer me. Kayo mga taga-OBP. Ikaw, attorney Barbie. Ay, Barbie. Anong pangalan ni spokesperson niya? Ha? Barry. Ayun, si attorney Barry. Sige nga, yung totoo, anong trabaho ng OBP? Anong pakialam nyo sa vaccine? Anong kinalaman nyo dyan? Ano sinasabi nitong amo mo? Na, baka buwelo muna tayo sa vaccine bago tayo magkomento. Bakit? May trabaho ka ba dyan sa vaccine? Ano? Meron? Sabi mo nga sa akin kung may trabaho ka dyan. Wala! Alam mo ba kung ano definisyon ng Office of the Vice President? To replace the President pag hindi na kaya ng Presidente. Ganun lang, yun lang. Ano lang kayo? Spare tire. Sabi nga, spare tire lang ho kayo. Anong ginagawa ng spare tire? Wala, nakatambak lang. Diba? Totoo lang. Alam mo anong trabaho ng spare tire? Nung nagpunta kami Subic, alam mo ko ano? Pinahanginan ko lang siya. Siguraduhin ko lang nasa tamang hangin siya. Yun lang ang trabaho niya. Nakakita kang spare tire na ikinakabit pag bumabiyahe? Yeah, that's it. Tanungin mo ako. Sagutin mo ako. May spare tire ka bang pag bumabayahin ng probinsya ay kinakabit? Wala. Diba? Wala. Ang spare tire. Ibig sabihin nakatambak lang yan hanggang masiraan ng gulong. Tsaka ikakabit. Ang importante lang sa'yo may hangin. Parang wala eh. Pahangin ka kaya, madam? Yung totoo lang, pahangin ka. Tayo para tutukan yung plano. Pero... Wow! Tutukan mo yung plano ng vaccine? Bakit, te? Ikaw, jurisdiction mo ba yan, te? Pero ngayon, mas maayos yata na yung pang-araw-araw na muna. Ma'am, are you expecting na baka mas lumala yung mga attacks ngayon sa inyo after this? Naks naman! Ay, tanong ng media. Ma'am, hindi kaya mas lalong lumala ang attack? Attack tuloy. Mga mas lalong lumala ang attack. Huy, kung sino ka mang nagtanong, ha? Hindi kita kilala. Baliktad. Hoy, ang gobyerno nagtatrabaho at si Robredo ang atake ng atake. Si Robredo ang puna ng puna, kaliwat kanang punang ginagawa sa gobyerno. Sasabi mong ina-attack pa siya ng gobyerno? Sandali. The president is just responding to what Robredo is saying. Nung binatikos ni Robredo yung vaccine, sumagot lang si presidente. Nung pinuna ni Robredo itong patungkol sa BFA, sinagot lang siya ng presidente. Subukan mo mag-shut up. Wala ka maririnig na Leni Robredo diyan kay presidente.
Binaligtad nyo pa eksena, siya pa ang inaatake sa... Kayong umaatake ngayon, kayo na biktima? Anak kayo ng sobra yan ha, sobra naman yan. Ayan. Lumala, yung mga atake sa inyo, trolls and all that. Hindi ko alam kung lalala pa kasi, di ba, since Alam mo, te, umiyak ka na lang. Umiyak ka na lang, te. Sa totoo la. Napaka-drama eh. 2016 naman, bugbog na tayo. Pero yun nga eh. Alam mo, nagiinit ako ng ulo. Gusto kong ihampas to sa ulo ko. Para lumamig, para lumamig, para lumamig, para lumamig. Since 2016 daw, inatake sila na ng inatake. Siniraan. Abay, te. Since 2016, kayo ang daldal ng... Alam mo, nakakabuisit talaga, nakakabuisit. Sorry nakakapikon eh. Nakakapikon! Alam mo kung bakit? Hindi naman kami aatake, kaming mga tinatawag ninyong troll. Hindi ko kami itaatake. Kung tumahimik lang kayo, kami ay dumedepensa lamang sa atake ninyo sa aming Pangulo. Sa aming niluklok na Pangulo. Yung atake ninyo, dinidepensa lang namin. Kayong nag-aatake. Dumedepensa kami lang. At hindi kami troll. Ha? Sasabihin nyo kami pang umaatake? Kung kayo kaya ang tumahimik, wala kayong maririnig sa amin. Para sa akin, isang malaking gift na. Saka isang malaking blessing na kahit ganito kagrabe yung attacks, ay more than majority pa din yung naniniwala sa atin. Tingin ko yun yung miracle eh. 3% lang naniniwala sa inyo. Ano pinagsasabi mo? Hindi porket nanalo kayo dyan sa Supreme Court, marami nang naniniwala sa inyo. Wala doon. Hindi yun ang basihan ng pagpakapanalo ninyo sa Supreme Court. Okay? Joel Natili PC. Salamat po, ha? Hindi yung pagkapanalo ninyo maraming naniniwala sa inyo. Tandaan mo, sabi nga ni Atty. Gadon, kaya kayo nanalo dahil meron lang daw kayong kaalyado dyan. Sabi ni Atty. Gadon, hindi ako kinukot ko lang siya. Okay? Wag mong idamay na nanalo kayo sa Supreme Court, nanalo na kayo sa taong bayan. Hindi, 3% pa rin kayo hanggang ngayon. 3%, ha? Eat. Ay, para di gano'n. Ang dami ng lahat na kasalanan ay pinaako na sa akin. Mag-alcohol muna ako. Umiinit na yung mukha ko eh. Umiinit na. Birang buhay to. Buti hindi natin inako. Pero... Ulitin natin yun. Nabibuisit ako eh. Ulitin natin. Kami ng lahat na kasalanan ay pinaako na sa akin. Ate, Madam Robredo, kayo po at ang kampo ninyong mga liberal ang panay ang sisi kay Pangulong Duterte. Ano sinasabi mo pinapaako sa iyo kasalanan? Kayo nga naninisi ng paulit-ulit sa aming presidente. Sinisisi nyo sa lahat ng bagay. Kulang na lang yung jowa ninyo at mga asawa ninyo nangangabit. Hindi ko kayo ha, hindi ko kayo. Wala ko kayo, hindi kayo. Ibig ko sabihin yung mga dilawan. Ha? Sisi nyo sa Pangulo namin eh. Kulang na lang eh. Tapos sasabihin mo ngayon, kayo pa yung, kayo pa ang biktima, kayo pa yung may kasalanan na Buti hindi natin inako. Pero meron pa din mga naniniwala at hindi yun naging sagabal para magawa natin ng maayos yung ating trabaho. Ma'am, kagabi si Presidente po ay nag-speech at may mga... Ang saya-saya ng mga media at mga tao dyan. Ano kayang merienda ngayon dyan? Yung totoo, ano kaya ho ang merienda ninyo dyan, Madam Leni Robredo? Honestly, ano ho ang merienda nyo ngayon? Ako nagtatanong lang naman, ha? Kasi baka saba. Malay nyo. Baka katulad nung saba na nung kay De Lima. Kasi alam mo naman, marami sa mga media ngayon ang Becky Nimon. Ha? Malay mo naman. Baka may sabang merienda ho dyan. Sinabi po siya tungkol po sa inyo na sa pagsasalita nyo nga raw po ay parang kolonya pa rin tayo. Sabi ni iba, hindi lang saba, baka spaghetti.
Hindi ho spaghetti ho yun. Hindi ho spaghetti yun. So, tanghon ho ata yun eh. Yun nga po, kinakabahan daw po siya kung kayo ay maging Pangulo. Ano po ang reaction niyo po? Grabe naman yung tanong. Mali naman yung tanong. Hindi kinakabahan si Pangulong Duterte na baka yan na maging Pangulo. Grabe yung baliktad ng tanong ng media na yun Grabe yung tanong na yun Diyan mo makikita talaga na masarap ang merienda. Kasi hindi naman siya yung magdedesisyon kung qualified ako o hindi. Pero yung taong bayan niya. Ay, hindi hote. Hindi hote. Ngayon pa lang alam na ho na ni Pangulong Duterte kung qualified ka o hindi. Bakit? Kasi presidente siya. Gets mo, te? Alam niya ho kung ano ang paghihirap at anong kailangang utak ang gamitin sa pagiging presidente. Sabi ni Laricea, maraming salamat. Obvious naman na paawa, binabaligtad na naman ng mga dilawan. Bakit may naniniwala pa dyan? Oo nga eh. Sabi nito ni Robredo, ito ang sinabi niya. Hindi daw magsasabi na qualified siya si Pangulong Duterte magsasabi taong bayan. Hindi hote. Hindi hote. I disagree. You know why? President Rodrigo Duterte is the president. He knows how hard to be a president. He knows kung anong brain ang kailangan to be a president. He knows how the pressure na maging isang presidente. Alam niya ho yun. Siya ho may alam niyan. At siya ho magsasabi kung kayo may kakayanan o hindi. Alam niya ho kasi ang karakas ninyo. Di ba naalala mo, binigyan ka ng 2 job na palpak? Palpak. Kaya ka nga tinanggal ni presidente. Alam niya yung kakayanan mo. Alam niya yung diskarte mo, te. Kaya ka tinanggal. Yun yung sinasabing basihan ni Pangulong Duterte. At ang basihan niya rin, ito sa BFA, hindi mo alam ang batas patungkol sa BFA. Hindi mo alam ang batas patungkol sa issue ng pagdidiplomasya. Na wala sa'yo, hindi mo dapat pinakikialaman. At higit sa lahat, hindi mo pinakikialaman at hindi ka dapat nagsasalita. Kasi sabi ng iba, so masama na ba magbigay ng opinion ng Vice President? Hindi ho. Okay lang magbigay ang opinion ng Vice President pagdating mo sa mga issue na lokal. Pero pagdating mo sa issue na international, masama ho na magbigay siya ng kanyang opinion. Bakit? Kasi it reflects the government that he is serving. At kung maririnig ng ibang international community yon, pwede ma-misinterpret yun. At sabihin, abay galing sa gobyerno ng Pilipinas na extortion ang dating na ginagawa ng kanilang Pangulo. Kaya, in other words, the President is negotiating kung tutuloy ba ang BFA o hindi. Tapos puputak ka dyan, wala ka sa lugar, hindi mo alam. Ibig sabihin, yung diskarte ng isang negosyator ay hindi mo alam, Robredo. Hindi ko naman dedepensahan yung sarili ko. Pero yung sa akin lang, makakabuti sa atin lahat pag nakikinig. Pag nakikinig sa mungkahi, nakikinig sa pagpansin ng ibang mga pulisiya. Kasi pinakita ng buong mundo lalo ngayong panahon ng krisis, na yung mga leaders na marunong magkonsulta, yung mga leaders na marunong tumanggap ng mga pagkukulang, yung mga leaders na marunong makinig sa mas consultative, mas maayos yung response. So, at syempre, ako nalulungkot ako na yung response sa ating mga mungkahi ay pag-iinsulto. Pero sa akin, hindi ko naman yung kontrolado. Ang kontrolado ko lang yung gagawin ko. Nakakalungkot, pero tayo sige lang. Hindi tayo nagpapa-apekto doon.